Bukas na nga isa-celebrate ang 28th anniversary ng EDSA People Power Revolution. At syempre tuloy-tuloy po ang usapin natin patungkol dyan. Alamin natin itong maraming bansa daw ang na-inspire sa pangyayaring ito. Alamin natin yan with Mike Cohen sa Connections. Buhay ang diwa ng EDSA. Ang patunay nito ang nakikita natin ngayon, di lamang dito sa bansa. Basta nang nagaganap sa aming bayan, Kundi sa Ukraine, sa Thailand, at unti-unti na rin sa Venezuela. Ang mensahe na binuo at hinandog ng Pilipino sa mundo, ang mensahe na kalayaan at kapangyarihan ng mamamayan, ang nagtahat ng landas at pagiging handa na humarap sa anumang pagsubok at pagtaya ng sarili para sa kinabukasan, sa likod ng anumang banta, ay nakikita pa rin. Tagumpay ito sa Ukraine. Sa gitna ng dilim, sumakay ng mga helicopter nito, tumakas at umalis sa Kiev ang isa na yung dating Pangulo ng Ukraine. Si Yanukovych ay di na Pangulo. At kanyang hangad maibalik sa ilalim ng mas striktong pamumuno ay tagumpay. Ngayon, ang mga mamamayan na nagprotesta ay hawak ang kanyang presidential compound. Bumoto ang parliament ng Ukraine. Malinaw na kumampi ang parliament sa mga pro-democracy protesters at taong bayan. Pinatsalsik na sa pwesto si Yanukovych. Sa Venezuela, patuloy ang ninanais ng taong bayan doon na nasa kalsada sa iba't ibang lungsod mula Caracas at iba pa. Nais nilang bumalik sa demokrasya ang kanilang bansa. Mula umupo ang Pangulong Maduro sa Venezuela, bumagsak ang palitan ng Venezuelan dolyar. 82 beses itong bumagsak. Kahit pinakamayaman na bansa sa langis at natural gas sa South America ang Venezuela, kahilingan ng taong bayan doon ay umalis na ang bansa sa ilalim ng halos diktatorial na sosyalismo na sumira daw sa kanilang ekonomiya. Nais nila ito bago tuluyan daw mawawasak ang pamumuhay ng tao sa isa sa pinakamayaman na bansa sa South America sa kasalukuyan. Kahit ang mga supporters ng yumaon si Hugo Chavez ay unti-unti na rin tumatalikod kay Pangulong Maduro, no? Dahil umano sa di pagpapatuloy ng Chavismo ni Maduro na maibalik ang kontrol ng ekonomiya sa tao at di na sa gobyerno sa Venezuela. Malalim naman ang mga isyu sa Thailand kung saan bigas at agricultural subsidy scandal ang punot dulo ng mga reklamo doon laban kay Prime Minister Yonghap Shinawatra. Pero people power na may halong uprising na maihamo din sa Occupy movement sa iba't ibang lugar tulad ng Wall Street ng mga nakaraang taon. Dito ang issue rin ay may halong political rivalries at may mga ilang insidente ng violence na naganap. Violente at madugo ang nangyayari sa Ukraine at Venezuela. Sa Thailand, may ilang insidente na rin ng violence. Pero mas may pag-asa daw ito ayon sa mga eksperto na maayos makaraan ng halalan na nakaschedule na darating. Pero ang lahat nito ay upang mabago ang kanilang mga bansa sa pamamagitan ng pagtipon at protesta ay buhay tulad ng EDSA. Ang kalayaan at demokrasya sa panahon ng kadiliman, maaring lahat magkaroon ng liwanag sa pagbabago sa pamamagitan ng people power. Hindi lahat nagiging peaceful change tulad ng EDSA. Pero basta kakaisa ang tao, may pag-asa. Para sa telebisyon ng bayan, Mike Cohen, PTV News.